Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo? Mga kapatid, tayo po'y muling manalangin. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Tunay kang mabuti, Panginoon. Kahanga-hanga ang gawa mo sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon, na nagawa. Hugasan mo kami ng banal mong dugo. At ang dalangin namin ng banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, na makikinig ng salita mo, Panginoon. Salamat po, ipadama mo sa amin, Panginoon, ang presensya mo sa oras na ito, Panginoon, habang kami nakikinig, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Ama. No? Amen. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Amen. Ito po'y may pamagat ng dakilang pastol. Ang sabi ng awit 23, meron po ba kayong mga Bible, mga kapatid? May Bible po ba kayo, mga kapatid? Amen. Ang sabi ng awit 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at naakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binibitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na andang ko'y tumahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handandulang. Ito'y ginagawa mong nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko'y langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon sa templo mo, lagi ako mananahan. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Amen. Ito po ay inati-hati natin. Ano po? Ito po ay may subtitle na hindi ako magkukulang. So, hatiin natin kasi mahaba kung lahat. Ang daming mensahe pwede nating makuha dito. Ano po? Ang awit 23 ay naglalarawan sa pag-aalaga at pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Ang mensaheng ito na ating pag-uusapan, no? Pag-asapan natin yung kahalagahan ng awit 23 at kung paano ito makatutulong sa atin upang magkaroon ng panatag at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa natin sa buhay. Sino po dito ang laging dumaranas ng mga pagsubok at pagdurusa sa buhay? Amen. Halos lahat naman po tayo, marami tayong pagsubok. Iba-iba. Iba-iba ang ating mga pagsubok. Iba-iba ang ating mga pagdurusa. Amen. Ngayon, tanong, kailan ba isinulat yung awit 23? No, yung tanong natin eh. Kailan ba ito sinulat? Marami pong nagsabi, iba't ibang iba-iba ang yung kanilang sinabi patungkol sa pagsulat ng awit 23. Nang isulat daw ni Haring David yung awit 23, ito'y hindi tiyak, no? Hindi tiyak na naisulat, hindi tiyak na sinabi ng Biblia. Batay sa mga pag-aaral at konteksto ng kanyang buhay, maaring isinulat daw niya ang awit 23 sa iba't ibang panahon ng kanyang buhay. Makulay ang buhay ni Haring David. Siya ay isang pastol, mandirigma, at hari ng Israel na may malalim na relasyon sa Diyos. Nakaranas siya ng tagumpay, nakaranas rin siya ng kabiguan sa kanyang buhay. At ang awit 23 ay nagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa Diyos bilang kanyang pastol at tagapag-alaga. Ngayon, kailan isinulat? Sabi ko nga, no, iba-iba. Kailan ito sinulat? Hindi tiyak. Posibleng isinulat ito ni Haring David sa panahong naghahari, no? Sa panahon ng kanyang paghahari. Maring isinulat ni Haring David ang awit 23 habang siya ay naghahari sa Israel bilang pagpupuri sa Diyos sa kanyang mga tagumpay, no? At pagkilala sa pagmamahal at kabutihan ng Diyos kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Posible daw doon sa kanyang paghahari. Posible ring isinulat ito sa panahon ng kanyang pagtatago at tumatakas kay Haring Saul. Kasi si Haring Saul, dahil
tinatangka siyang patayin. Dahil alam ni Haring Saul, siya yung susunod na magiging hari. No? Posible daw na isinulat ito ni Haring David dun sa panahon ng kanyang pagtakas kay Haring Saul. No? Isinulat ito bilang paghingi ng tulong at proteksyon sa Diyos. Dahil nga tangka siyang papatayin ni Haring Saul. Posible rin daw ito isinulat sa panahon ng kanyang pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos. Matapos ang kanyang kasalanan kay Bathsheba at sa asawa nitong si Urias. No? Iba't iba. Hindi kasi binigay ng Bible kung kailan isinulat yung awit 23. Pero marami tayo, sabi ko nga, marami tayong mensaheng makukuha sa awit 23. No? Ngayon, sa araw na ito, pag-usapan natin yung salitang hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Hindi ako magkukulang. Amen? Naniniwala po ba kayo, hindi tayo magkukulang? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka magkukulang. Amen. Yan. Talagang hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Yan lang po yung ating pag-usapan ngayon. Sabi ko nga, hindi tayo pagkukulangin. Ito ay naglalarawan ng pag-aalaga ng Diyos. Naniniwala po kayo doon? Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos dahil inaalagaan tayo ng Diyos. Ang sabi ng awit 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sabi ni Haring David, ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Ito ay naglalarawan sa Diyos bilang isang pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Amen? Ano yun? Hindi naman tayo nakakita ng tupa dito. Nakikita natin madalas, aso. Pero pag nagpunta tayo ng probinsya, makikita natin kalabaw, baka. No? Pero dito, nilalarawan dito yung tupa. No? Pinakita yung tupa. Ito daw ay naglalarawan sa Diyos bilang isang pastol na nag-aalaga. No? Nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Bilang tayo ay mga tupa. Tayo ba ay tupa o kambing? Kasi dalawang binigay isang tupa daw. Pagdating ng Panginoon, ihiwala yung tupa at yung kambing. Pansinin niyo yung tupa at yung kambing magkamuka. Magkamuka yan Amen? Magkaiba lang yung kanilang pag-uugali. No? Mas matapang yung yung kambing. Yung tupa, Una, ang tupa, kaya nakadepende siya sa pastol, kasi maikli lang yung pananaw, yung nararating nung kanyang paningin. Kaya nakadepende siya dun sa pangangalaga ng kanyang, nung pastol, nung nag-aalaga. Yan ang tupa. Kaya mabilis nasisila Mabilis nasisila ang tupa, no, ng mga asong lobo. Kasi nga, maikli lang yung kanyang pananaw. Hindi gaya ng kambing. O, sino dito kambing? Yan ay paglalarawan lang ng Panginoon, So, yung tupa, tayo bilang mga tupa. Yung ating pananaw, hindi natin agad nakikita. Parang ganon. Maliit lang rin yung ating nakikita. No? At kailangan natin ang pangangalaga ng isang pastol. At ang maganda dito, yung pastol na ito, hindi tao, kundi ang ating Diyos. Ang ating Panginoon. Kaya si David, nakita niya ang Panginoon ang Diyos bilang kanyang pastol. Kaya niya naisulat ito. Si Haring David ay pastol. Ano siya? Pastol. Nag-aalaga po siya ng tupa. Pero tingnan ninyo, alam na alam ni Haring David kung anong ginagawa ng isang pastol. Kasi tagapag-alaga po siya ng tupa. Bago siya naging hari, tagapag-alaga siya ng mga tupa. No? Alam ni David kung paano niyang pinangangalagaan ang mga tupa. Pero nakita niya kung paano siya ang tupa, ang Diyos ang nangangalaga. Amen? Kaya niya isulat niya ito. Sabi ko nga iba't iba ang sinasabi ng Biblia, iba't iba ang sinasabi ng ilan kung kailan na isulat. Pero ang mahalaga dito, pinakikita na ang Diyos, meron tayong Diyos na nangangalaga.
Amen? Pinakikita, sinabi ni David, ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Kapatid, kung yan ay sinabi ni Haring David, nakita niya, ikaw, nakikita mo ba na ang Panginoon mo ang pastol at hindi kanya pagkukulangin? Alam niyo, ang Panginoon, pag sinabing hindi ka pagkukulangin, sa lahat ng aspeto yun. Sakop yun. Huwag mo isipin sa pinansyal lang. Lahat. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Ganun siya. No? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Huwag mo isipin sa lapilang, kayamanan. No? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Bilang tayo ay mga tupa ng Panginoon, hindi niya tayo pinagkukulang ng anumang bagay na kailangan natin upang maganap ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ano sabi? Bilang tayo ay mga tupa ng ating Panginoon, hindi niya tayo pinagkukulang ng anumang bagay na kailangan natin. Sino dito pinagkukulang ng Diyos? Pinagkulang na po ba tayo ng Panginoon? Nagdaan ng pandemic. Di po ba? Walang galawan, walang magtatrabaho, pero hindi tayo pinagkulang ng Panginoon. Amen? Ang daming nangamatay. Hindi tayo pinagkulang ng Panginoon. Tama po ba? Ilang bagyo na. Lalo na sa mga may senior dito, ilang bagyo na ang pinagdaanan, pero hindi pa rin tayo pinagkukulang ng Panginoon. Ilang earthquake na, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Noong July 16, sino po nandito na noong July 16, 1990 yata yun? No? 1990. Yun yung malakas na lindol eh. Ano po? Nandun po ako sa National Library noon eh. Pero nakita ko ang pag-iingat ng Diyos. Andun yung pag-iingat ng Diyos. Sabi nga, hindi tayo pinagkukulang ng anumang bagay. Ang dami na nating pinagdaanan ng mga suliranin sa buhay, problema, sakit. Dumaan tayo sa mga sakit. Dumaan tayo sa pighati. May namatay sa atin. Pero makikita natin ang isang Diyos na nag-aalaga. Ano daw ang Diyos? Nag-aalaga. Inaalagaan tayo. Bakit? Jesus cares. Nagmamalasakit ang Diyos. Amen? Sino naniniwala na nagmamalasakit sa inyo ang Diyos? Amen. Nakikita niyo po ba sa bawat aspeto ng inyong buhay na nandun ang Diyos na nagmamalasakit sa inyo? Nakikita ba natin ito? O hindi natin nakikita na mayroon tayong Diyos na nagmamalasakit sa atin? Kapatid, bawat araw, ibukas natin ang ating mga mata sa ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. At makikita po natin na mayroon po tayong isang dakilang pastol na nagmamalasakit dahil inaalagaan tayo ng Diyos. Bilang siya'y ating pastol, tayo ang mga tupa. Tayo nakadepende dun sa ating pastol. Sino yun? Ang ating Panginoon. Nakadepende ka sa Kanya, dapat nakikita mo yon. Dapat nakikita, nararanasan, nararamdaman natin yung ginagawa ng ating dakilang pastol sa ating mga buhay. Yung pangangalaga niya. Mga kapatid, nararamdaman niyo ba ang pangangalaga ng Diyos? Sa bawat dumarating suliranin sa ating buhay, dapat nararamdaman nyo, ito'y parte ng pangangalaga ng Diyos. Inaalagaan tayo lagi ng Diyos. Hindi porket nagkasakit tayo o may namatay sa atin, hindi na nag-alaga ang Diyos. Natandaan niyo yung may nag-comment dun sa ating reels? Kala ko mananampalataya siya, hinihimok niya ako na wag na mag-pray. Hindi naman pala nag-iingat ang Diyos eh. Ba't mananalangin pa po tayo? Ba't ituturo niyo pa po ang pagtuturo sa pananalangin patungkol sa pangangalaga ng Diyos? Hindi naman pala niya tayo iniingatan. Ang sabi ko sa kanya, kung ikaw ganyan, dahil may laking problema mo sa Diyos, wag mo ko idamay. Sabi ko sa kanya, ingatan ako't hindi ng Panginoon mananatili na tagapag-ingat ang Diyos. Minsan kasi kapag parang na-aksidente tayo, hindi na mangangalaga ang Diyos, hindi na nag-iingat ang Diyos.
No? Hindi. Bawat araw ng ating buhay, anuman ang nagaganap, titingnan natin, ito ay pag-iingat, pangangalaga ng Diyos. Naroon ng Diyos. Amen? Nandun ng Diyos. Dumating sa atin, nagkaroon tayo ng malaking sunog dito. Iningatan tayo ng Diyos. Iningatan tayo ng Diyos. Basag yung ating mga salamin dito, 2 LPG, tumama dito, pasok yung isa. Di po ba? Basag yung mga salamin natin. Iningatan tayo ng Diyos. Iningatan tayo ng Diyos. Pagpasok nyo nga dito, hindi amoy usok eh. Di po ba? Hindi amoy usok. Sabi ko, totoo ang Diyos. Sabi ng anak ko noon, pa, magpapalinis tayo. Dahil dito pumapasok yung usok eh. Kitang-kita namin eh. Pero pagpasok namin, yung araw rin na yun, nagpuputukan pa nga. Walang amoy usok. Nag-iingat kasi ang Diyos. Amen? Nag-iingat ang Diyos. Yun siya. Lagi siya nag-iingat sa atin. Bakit? Mahal niya tayo eh. Iniibig tayo ng Diyos. Sabi ko nga, anumang bagay na kailangan natin upang maganap ang kalooban ng Diyos, no? Kaya tayo iniingatan ng Panginoon. Kalooban ng Diyos na na kumita tayo ng sapat upang magkaroon tayo ng matitirhan. So, kalooban ng Diyos yun. Sabi ko nga kanina, bilang tayo ay mga tupa ng Panginoon, hindi niya tayo pinagkukulang ng anumang bagay na kailangan natin upang maganap ang kalooban ng Diyos sa atin. Kalooban ng Diyos na kumita tayo ng sapat upang magkaroon tayo ng matitirhan. So, kalooban ng Diyos yun. Ano kalooban ng Diyos? Kapatid, kalooban ng Diyos na magkaroon ka ng hanap buhay, kumita. Pastor, lagi naman lugi. Laging lugi. Baka naman mamaya, hindi ang Panginoon ang may problema. Bakit laging nalulugi? Di ba? Minsan tayo may problema, ang tao ang may problema. Kasi ang Diyos, laging sapat yung biyaya niya at pangangalaga. Kalooban niya na tayo ay pagpalain. Bakit nalulugi? Sinabi na nga ng Biblia seek first the kingdom of God. Lagi ko sinasabi yun Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Iba't iba yun. Spiritual, material, physical, lahat dun, sakop nun. Seek first the kingdom of God. Baka mamaya tayong may pagkukulang. Nakukuha niyo po. Minsan naman, kiniloob ng Diyos na talagang mawala yung ating mga tinatangkilik sa buhay. Bagamat inuuna natin siya. Pero tignan ninyo, kahit nawala yung ating pagkakakitaan, no? Inuuna naman natin si Lord. Nawala. Pero hindi niya tayo pinagkukulang. Naranasan niyo yun? Di ba sabi ko sa inyo, yung tindahan namin, kapag may Bible study dito, sasara namin. Sasara namin. Bakit? Inisip namin, sa Lord yan. Sarado ang tindahan. So, kumbaga, nagsaserve kami kay Lord. Inuuna namin si Lord. Para pagpalain yung aming tindahan. At pinagpala, nakita namin, pinagpala yung aming tindahan. Saan nakakita yung barya, binabalibag kong ganun. Tapos punong-puno yung lalagyan ng barya. Sabi ng mga bumibili sa amin, nakakatuwa naman po yung lalagyan nyo ng barya, punong-puno. Pero dumating po yung pagkakataon, wala nang po laman yung lalagyan ng barya. Di lalo, kung wala nang laman yung lalagyan ng barya, di lalo yung lalagyan ng buo. At wala na rin kaming tinda. Wala na rin kaming tinda. Sabi ko kay Belly, ano bang saysay? Nagbubukas tayo ng tindahan, wala naman tayong maibenta. May bibili sa amin nun. Pagbilan nga ako ng ganito, sabi ko, ubus na Pero totoo, wala kaming maibebenta. Parang naglalaro na lang kami noon. Pero alam niyo, isang bagay ang nakita ko, kahit dumating yung panahon na yon, na niloob ng Diyos na mawala yung aming tirahan, pero hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Di tayo kailanman pagkukulangin ng Panginoon. Bakit? Nangangalaga siya. At nung panahon na yon, meron kaming pinag-aaral. May pinag-aaral kami. Meron kaming anak rin na pinagagamot.
Pero kailanman, hindi kami pinagkulang ng Panginoon. At naniniwala ako, lahat po tayo, may kanya-kanyang patotoo ng pangangalaga ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Niloloob minsan ng Diyos, kahit naging tapat ka, niloloob ng Diyos na mawala. Alam niyo minsan, yung inalis ng Diyos, pagpapala ang kasunod. Tinatanggal pala niya yung isang bagay, merong kasunod na masigit na pagpapala. Kasi nga, nangangalaga ang Diyos. Amen? Hayaan ba ng Diyos na magutom tayo? Siya nga, dakilang pastol eh. Kung dakila siyang pastol, yung lahat ng ating pangangailangan, ibibigay niya. Amen? Binibigay po ba sa inyo? So, kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng ating pagkaakitaan upang nawala ako. Yun, upang magkaroon tayo ng matitirhan. Kalooban ng Diyos yun. Kalooban ng Diyos upang magkaroon tayo ng makakain at damit. Di po ba? Kaya nga sabi niya huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala sa inyong mga kakainin at daramitin. Bakit? Sabi niya kung yung mga ibon sa parang hindi naman nagtatanim No? Hindi naman sila nagtatanim, hindi sila umaani. Pero kumakain sila, kayo pa kaya? Sabi ng Panginoon, huwag kayong mangamba. No? Huwag kayong mangamba. Bakit? Kung yung mga ibon pinakakain ng Panginoon, tayo pa kaya? Sabi pa ng Panginoon, mas maganda yung sinunod ng Panginoon Higit pa kayo sa mga maya. Kung yung mga maya, kung yung mga ibon pinakakain ko, kayo pa kaya? Ikaw pa kaya, Romel? Ang hindi pakainin, higit ka pa sa maya. Higit ka pa sa ibon. Kapatid, higit pa tayo sa ibon. Amen? Mukhang hindi kayo pinakakain ng Panginoon Pinakain na po ba kayo ng almusal? Kalooban ng Diyos, sabigyan tayo ng pagkain at daramitin para sa ating mga sariling pamilya. Kalooban ng Diyos yun. Sabi nga ni Haring David mayroon kang handang dulang sa akin at nakikita pa ito ng kaaway. Ginagawa mo sa akin ito na nakikita ng kaaway. Ano yung handang dulang? Ano yung dulang ba? Sino? Lamesa. Pagkain. Sagana. At yung doon, nakikita ng kaaway na pinagpapala mo ako. Yung kaaway, ano ba gusto ng kaaway? Ang gusto ng kaaway, bumagsak ka. Wala kang makain, wala kang daramitin. Pero ang Diyos, bilang isang Diyos na nangangalaga, sinabi ni David, pinagpapala mo ako nang nakikita ng aking mga kaaway. Yan ang Diyos. Kapatid, di ba dapat magpasalamat ka sa Diyos? Pinagpapala ka niya na nakikita ng mga nagagalit sa iyo. Di po ba? Bakit yan? Hindi naman nagtatrabaho kumakain. Nakikita. Isa nga, chichismis ka pa Di po ba? Ba't si Romel? Anong tawag kay Belia? Donya? Anong tawag kay Belia? Donya? Donya, hindi ka lumalabas, di ka na nag-aanap buhay. Pero, hindi kami pinagkukulang ni Lord. Sa totoo lang, iba't iba ang paraan ng Diyos para tayo pagpalain. Amen? Wala na nga kami hanap buhay. Sabi namin, ano pa tayo ng hanap buhay? Pero isang bagay ang tiyak. Isang bagay ang tiyak. Hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. Oo, minsan tila parang salat. Amen? Dumadating dun Pero nandun ang Diyos. To the rescue lagi ang Diyos. Doon sa panahon na yon, to the rescue lagi ang Panginoon. Amen po ba? Yan. Kalooban ng Diyos yun. Kumita tayo para meron tayong makain. Magkaroon ng sapat upang makatulong sa iba.
Gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. O, gusto ng Panginoon, kapag ikaw ay pinagpapala niya, tumulong ka. Kalooban ng Diyos yun. No? Hindi lang sa iyan. Alam natin na kaya ng Diyos na bigyan tayo ng sapat para sa ating mga pangangailangan. Taas ang kamay ng alam niya sa sarili niya, binibigyan siya ng Diyos ng sapat para sa kanyang mga pangangailangan. Taas nga ang kamay. Amen. Di po ba? Alam mo yun. Binibigyan ako ng sapat ng Panginoon para sa aking mga pangangailangan. No? Alam natin yon. Pero ang sabi dito, upang tayo ay umabot at tumulong. Kapatid, may pagpapala ka ba ngayon? Hindi lang iyo yan. Amen? Kung may pagpapala ka ngayon, hindi lang iyo yan. Kailangan mong tumulong, umabot. Amen? Ang sabi ng 2 Korinto, chapter 9, verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Malinaw yon. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong mga pangangailangan. Sarap. Di po ba? Tingnan nyo Sinasabi ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Ano sabi niya? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong mga pangangailangan. O sabihin mo sa kapatid mo, higit pa sa iyong pangangailangan. Sige, sabihin mo. Pasasaganain ka ng Diyos. Amen? Ito yung kasunod, mga kapatid. Baka ito, wala na magsalita. Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. O sabihin mo rin, upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Pasasaganain ka ng Diyos. Amen? Yan ang Diyos. Kung ang Diyos nangangalaga sa atin, kailangan matuto rin tayong mga laga para sa iba. Amen? Minsan gusto natin, tayo lang inaalagaan, tayo lang ang pinagpapala. Hindi. Kaya ka pinasasagana ng Panginoon para magkawang gawa. Magbigay, umapot. Tumulong. Kailan nagaganap yung pagtulong? Sa panahon ng mga ng disaster. Amen? Sabi, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Wow! Wow! Ang yaman-yaman ng Diyos. Napakayaman ng Diyos. Kung napakayaman ng Diyos, hindi ka nga yata tayo pagpalain ng Diyos. Pasaganain ng Diyos. Amen? Di ba ito yung mga salita na nagpapatibay sa ating mga pananampalataya na alam natin, hindi ako pagkukulangin ng Diyos. Pero kapatid, gaya ng sinabi ng sulat, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kawang gawa. Pag-abot, pagbigay, pagtulong. O, ayan, ayaw nyo na yan. Gusto niyo, si taas ang kamay ng gusto ng pagpapala. Sabi ko, taas ang kamay. Sino ang handang magkawang gawa? Ayun. Alam niyo, pag handa ang magkawang gawa, ibubuhos ng Diyos ang pagpapala sa iyo. Kasi bakit? Handa kang tumulong at magkawang gawa. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Magaganap yung isang bagay kung gagawin mo rin yung isa pang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na pagpalain tayo. Kalooban din ng Diyos, magkawang gawa ka. Amen? Sabi ko nga, ang hindi tayo pagkukulangin ng Diyos ay hindi lang para sa atin, kundi para tumulong sa ating kapwa. Ang sabi ng 2 Korinto 9:11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalong makatulong sa marami. Wow! Yun ang sinabi ni Paul. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami.
Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadaling ko sa kanila. Sabi ni Paul, akin na yung mga tulong ninyo, dadaling ko. Sa gayon, maraming magpapasalamat sa Diyos. Kapatid, kapag tayo pala tumutulong at yung ating tinulungan, nakita niya ito'y galing sa biyaya ng Panginoon, maraming magpapasalamat, magpupuri sa Panginoon. Amen? Kapatid, yan ang Diyos. Aabot ka, tutulong ka. Sino handang tumulong? Amen. At tandaan ko noon, bagong pastor ako, nung nandun ako sa Caloocan, may nag-abot sa akin. Ang tawag doon, Pentecostal shake hands. Ibig sabihin, pag kamay sa iyo, meron siyang blessing. Pastor, sa iyo yan. Sabi, Pastor, sa iyo yan. Tapos, pumunta po ako dito. Pagpunta ko po diyan, meron po sumunod. Meron sumunod. Umiiyak. Umiiyak, nakasandal dito. Nakasandal. Pastor, wala pong makain yung anak ko. Pastor, anong usap ang Panginoon? Anong pangungusap ng Panginoon? Yung binigay ko sa iyo, bigay mo. Hindi iyo yan, pinadaan ko lang sa iyo. Pinadaan sa akin para iabot. Nakuha nyo? Ay narinig mo na sa ganun sa Panginoon. Eh, anong gagawin mo? Eh, pagdadamot ko, pwede ko ba sabihin sa kanyang, hati tayo? Hati tayo ha. Hindi, sabi ni Lord, hindi iyo yan. Para sa kanya yan. Amen? Kapo, nakaupo po ako. Ito hindi pagtataas. Pinapatotoo ko lang. Ako'y, hindi naman ako mayaman eh. Hindi po kami mayaman. Nangangailangan. Baga, sapat-sapat lang rin talaga yung biyaya ng Panginoon. Kaya lang may mga panahon na mas merong higit na nangangailangan. May nag-chat sa akin. Hindi natin member. Hindi rin siya mananampalataya. Hindi rin siya mananampalataya. Sabi niya, pwede po bang makahingi ng ayuda? Pero personal kilala ko. Pwede po bang makahingi ng ayuda? Wala na pong makain. Wala na pong makain. Sabi ko, ano po yung GCash nyo? Pasensya na kayo dyan. Di ba pwede ko sabihin na, dapat para sa mga miyembro lang. Ang dami nga nangangailangan sa member eh. Kaya lang, paano mong aabutin yung isang taong nagugutom? Papabukas ko pa? Naisip ko eh, pagpabukas ko kaya, kumuha ako ng dilata, kung may makukuha ng dilata dito sa church. Kasi minsan may mga dilata tayo. Kaya naisip ko, yung sikmura ng tao, hindi na nagpapabukas yun. At hindi ko rin sinabing, ipagpe-pray kita. Pagpe-pray kita. Nabigyan ka ni Lord. Hindi. Tayo ang tugon. Tayo ang tugon. Ano? Ano daw? Tayo. Sa taong nangangailangan, tayo ang tugon. Mga kapatid, ang mga Pilipino, likas na matutulungin. Amen? Likas na matutulungin ng Pilipino. Eh, di likas lalong matutulungin, Pilipino ka na. Hindi ko lang tataas ang lahi, ah. Pilipino ka na, Kristiyano ka pa. Puno ka na ng aral ng Diyos patungkol sa pagbibigay at pag-abot. Kapatid, Kristiyano tayo. Amen? So, tinutulungan ka ng Panginoon, pinagpapala ka ng Panginoon, umabot ka. Huwag tayo magdaramot. Alam nyo, likas sa atin, madamot. Taas ang kamay ng madadamot. Ako, nakataas ang kamay, madamot eh. Madamot ang tao. Inuuna natin lagi sarili natin. Kaya lang, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, umabot. Gusto mo ng blessing? Alam nyo, ang hirap nang nakasahod ka sa blessing ng Panginoon,
pagkatapos nun, hindi dumadaloy yung pagpapala sa iba. Kapatid, yung ating buhay, dumadaloy ang pagpapala ng Diyos, dapat para kang alulod. Dadaloy sa iba. Amen? Amen. Thank you, Lord. Dito, nagpasya kami, nag-meeting, wala na munang, ano tag dito? Almusal. Cross-cutting tayo, mga kapatid. Sa mga worker, wala munang almusal. Tanghalian lang, sa mga manggagawa. Kailangan magtipid. No? Nagpasya kami lahat. Pero alam niyo po ba, pagdating namin dito, linggo-linggo, may ginagamit ang Diyos para pag-almusalin. Sister Shi, di ba? Thank you sa liugaw mo kanina. Sabi, di ba nakaraan, sopas, sumunod kanina, lugaw, wow, sabi ko, at may laman pa. Kapatid, sa tingin ninyo, kapag ka ganon, hindi namin sinabi sa kanyang maganda ka, hindi ito pagtataas kay Sister Shi, Sa tingin ninyo, kapag ka ganon, hindi siya kaya pagpalain ng Panginoon. Pagpapalain ng Panginoon. Amen? Kasi ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na pagpalain ka, kapatid, kalooban din ng Diyos na tumulong tayo. Umabot tayo. Magkawang gawa tayo. Sino handa na magkawang gawa? Amen. Sabi tayo meron dito, yung 50 pesos. Ito nakakalimutan ko rin ito. 50 pesos. Anong mararating ng 50 pesos mo? Yung 50 pesos na yun ay po napag-usapan ng General Council na lahat ng simbahan ng Assemblies of God, magbibigay ang bawat tao, bawat membro ng 50 pesos para sa kanino? Para sa mga missionary. Kung hindi ka makapag-misyon, merong mga taong nasa misyon, kailangan nilang kumain, kailangan nilang magdamit, kailangan nilang umupa ng kanilang matitiran. Ano gagastusin nila? Tayo mga kapwa mananampalataya ang tutulong sa mga missionary. 50 pesos, ang laki ng magagawa ng 50 pesos natin. O sabihin naman ng iba dyan, yan ang pinagkakakwartaan. Hindi. Kahit nung unang simbahan, mayroong tulong na nagaganap sa loob ng simbahan papunta sa labas. Nagkakawang gawa, yun ang disenyo ng simbahan. Kailangan umikot. Yung pagpapalang binibigay ng Diyos, kapatid, 50 pesos para sa mga missionary. Saan ba mapupunta? Magkano kape sa Starbucks? Di po ba? 150, 200. 50 pesos mo, makakatulong ka sa mga missionary. Mga kapatid, ang mga missionary ng Assemblies of God, Cambodia, Afghanistan, Pakistan. Ang hirap pasukin yan. Yung isang missionary na babae, namatay nga lang si pastora, na kay Lord na siya, papasok siya sa North Korea. Yun ang puso niya. Kapatid, kung hindi tayo makapunta doon, pwede tayong makatulong sa pamamagitan ng panalangin at ng pagtulong 50 pesos, mga kapatid. Pagkakawang gawa ba yun? Ayaw, sabi ko sa inyo, ayaw nyo ng kawang gawa Pagkawang gawa ba yun? Kapatid, hindi kawalaan yung 50 pesos para sa mga misyonaring nangangailangan ng tulong. Amen? Yung iba nga, higit pa doon yung binibigay. Sila, buhay nila. Buhay nila, sinakripisyo nila. Buhay nila. Yan ang Diyos. Yan ang Diyos. Gusto niya, pagpalain tayo, para tayo tumulong. Ang Diyos bilang dakilang pastol ay hindi niya tayo pinagkukulang. Tama po ba? Hindi niya tayo pinagkukulang. Pangalawa, at malapit na po tayong matapos para sa mga gusto nang umuwi. Hindi niya tayo pinagkukulang dahil nagmamahal ang Diyos, nagmamahal ang pastol sa kanyang mga tupa. Ano daw? Nagmamahal ang pastol sa tupa. No, nagmamahal siya. Ang sabi ng John 10:11, ako ang mabuting pastol.
Inalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sino nagsasalita dyan? Si Jesus. Ano sinabi niya? Ako ang mabuting pastol. Kung mayroong mabuti na pastol at nangangalaga, si Jesus. Nanggaling mismo sa bibig niya, ako ang mabuting pastol. Ang sabi, inalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kapatid, yan ang mabuting pastol. Yung pastol, kapag may sumila dun sa tupa, hinahabol niya yun. Si Haring David ganun. Nung siya tagapag-alaga pa, hinahabol niya. Hindi pa pwedeng masila. Hinahabol niya. Kinukuha niya sa bibig. Nung nanila yung tupa, kahit pa nga ito'y patay na, kukunin niya. Mabuting pastol eh. Nangangalaga. At yun, pag nangangalaga, sigurado kulang sa tulog. Yan ang tao. Pero mga kapatid, ang Panginoong Hesus, bilang mabuting pastol, hindi siya inaantok at natutulog. Amen? Tama ba? Lagi nag-aalaga, nakamatsyag ang mabuting pastol. Inalay nga niya ang kanyang buhay. Alang-alang sa mga tupa. Kasi ang mga tupa, maliit lang yung kanyang nakikita. Papunta pala sa apoy ng impyerno yung pinupuntahan natin. Akala natin papunta tayo sa kalangitan. Yung pala papunta sa apoy ng impyerno. Ang ginawa ng mabuting pastol, inalay niya ang kanyang buhay para hindi tayo mapunta sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Inalay ni Jesus ang kanyang buhay. Namatay ang ating Panginoon para sa atin. Bakit? Kapatid, isip mo ba bakit? Ako inisip ko, Lord, sino kami? Sino kami? Naisip nyo na ba? Paano na lang kung hindi inalay ng Panginoon ang kanyang buhay? Isipin nyo. Paano kung hindi namatay ang Panginoon sa krus? Paano rin kung hindi nakilala natin ang Panginoon? Di ba? Naisip nyo na yon? Paano na lang kung hindi ko nakilala ang Panginoon? Ang tanong, masaya ba kayo nang nakilala nyo ang Panginoon? Yun ang pinakatanong dun eh. Masaya ka ba nang makilala mo ang Panginoon? Ako inisip ko eh. Paano na lang kung hindi ko nakilala ang Panginoon? Gaya tama isang kanta eh. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. May got talent tayo ha, sumali kayo. Nasaan kaya tayo kung wala ang Panginoon? Sabi dito sa anta, maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Yan. Kung wala tayo kay Kristo, di natin alam kung saan ang tungo. Pero dahil na kay Kristo tayo, isang pastol na nangangalaga at nagmamahal, kapatid, inalay niya ang kanyang buhay, alam natin kung saan ang ating tungo. Alam niyo ba kung saan ang tungo niyo? Amen. Kung mamamatay tayo ngayon, wag naman yung pamatayang pastol. Di ba? Pastor, wag naman Hindi, kung mamamatay tayo ngayon, dapat alam mo kung saan ka pupunta. Tama? Dapat alam mo, matalino ang tao na alam niya kung saan siya pupunta. Ang sabi ng mga ngaral, alalahanin mo ang Diyos bago manghina ang iyong tuhod, bago manghina ang iyong katawan, bago pumuti ang iyong buhok, bago mabungi ang iyong ipin. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo, bago manumbalik ang iyong katawan lupa sa kapwa lupa. Alalahanin mo daw ang Diyos. Dapat alam mo kung saan ka pupunta. Paano? Kilalanin mo ang Diyos, si Kristo, bilang iyong tagapagligtas. At yun ang makapagbibigay ng tiyak. Kunin man ng Diyos ang buhay kong ito, alam ko kung saan ako pupunta. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Sabi ng ilan, ang yayabang ng mga born again, alam nila kung saan sila pupunta. By faith,
nabubuhay tayo sa pananampalataya nang sabihin ng Panginoon. Sabi niya, di ba, sa bahay ng aking ama marami silid, ako'y paroroon, ipaghahanda kayo ng matitiran. Alam ko kung saan ako pupunta. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, Jesus. Whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yun ang pangawakan mo. Yung John 3:16, sigurado ka na eh. For God so loved the world that He gave His only Son. Sino? Pagka sumampalataya ka doon sa bugtong na anak, bibigyan ka ng ano? Ng Panginoon. Ano sinabi doon? Bibigyan ka niya ng kapamakan? Dadaling ka sa apoy ng impyerno? Hindi. Sinabi niya, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Doon pa lang tiyak na tayo eh. Di ba? Yon ay pagpapadama ng Diyos na siya'y nagmamahal. Nakita niya, walang tugon. Walang pag-asa ang tao kung hindi mamamatay ang anak niyan si Jesus, ang dakilang pastol. Kailangan mamatay ng pastol. Nalay niya ang kanyang buhay. At inalay niya ang kanyang buhay, ang sabi, sino mang sasampalataya dun sa binigay ng Diyos. Yung binigay na yun ng Diyos, yung kanyang bugtong na anak, yun ay pagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi ba natin na-appreciate yun? Yung pagbibigay. Binigay yung bugtong na anak. Para ano? Padama. Kasi love kita eh. Sipin niyo yung salita na yun. Pag gawin mong personal, Lord, God, bakit mo binigay ang anak mo? Ano sagot ni Lord? Kasi love kita. For God so loved the world. Kasi love kita. Personal. Kasi mahal kita. Kaya binigay ko yung aking anak. At pag sumampalataya ka sa bugtong na anak, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ako naman naniniwala sumampalataya na kayo sa bugtong na anak. Kung kukunin ng Diyos ang buhay mo ngayon, saan ka pupunta? Ay, walang sumasagot. Kung kukunin ng Diyos ang buhay natin, saan ka pupunta? Sa langit. Talagay nyo dito yan. Sa langit, sa langit. Sa langit na bayan. No? Ito ay naglalarawan ng magiliw at matapat na pangangalaga ni Jesus sa kanyang bayan. Waring sinasabi niyang ako'y para sa mga mananampalataya sa akin, tulad ng isang mabuting pastol sa kanyang mga tupa. Maalaga, maingat, at mapagmahal ang ating Panginoon. At kailangan ay kailanman hindi tayo mawawaglit sa isipan ng Diyos, sapagkat patuloy siyang nagmamatiyag para sa ating ikabubuti dahil siya ay nagmamahal sa atin. Kapatid, sipin mo yung salitang nagmamatiyag. Ano ibig sabihin ng nagmamatiyag? Nagbabantay. Bawat araw, binabantayan ka ng ating Panginoon. Yan ang mabuting pastol. Nagmamatiyag. Tinitingnan. Inaalagaan. Ano kaya pangangailangan ng anak ko? Nagugutom na kaya ang anak ko? Yan ang ating Diyos. Nagmamatiyag. Kapag nasasaktan tayo, hindi kaya daman ng Diyos yung ating nararamdaman? Kapatid, kapag nasasaktan ka, dama kaya ng Diyos? Amen, dama niya. Kasi mahalaga tayo sa Kanya. Naniniwala ba kayong mahalaga tayo sa Diyos? Minsan kasi inisip natin hindi tayo mahalaga sa Diyos. Di, mahalaga tayo sa Diyos. Inalay nga niya yung kanyang anak, binigay nga eh. Pagpapakita ng pagmamahal eh. Mahalaga ka sa Diyos. Kapatid, mahalaga ka sa Diyos. Napakahalaga natin sa Diyos. At kapag may nawawala daw sa 100 na tupa, inahanap niya yung isa. Amen? Inahanap niya yung isa. Bakit? Mahalaga yun. Hindi sinasabi ng mabuting pastol at ng dakilang pastol, meron pa namang 99
Hinahanap niya yung nag-iisa. Kapatid, tayo yun eh. Dumating sa buhay natin, tayo yung isang tupa na yon na nawawala. Pero hinanap ka ng Panginoon. Amen? San ka natagpuan ng Panginoon nung hinanap ka niya? Anong kalagayan mo nung hinanap ka niya? Ako, lagi kong ginugunita yun eh. Sabi, kalimutan mo na ang nakaraan. Totoo naman. Di ba? Kalimutan mo na ang nakaraan. Di ba? Kalimutan nakaraan. Totoo, kalilimutan mo. Kaya lang, huwag mong kalilimutan kung saan ka pinulot ng Panginoon. Kung nasaan ka noon, nung kinuha, pinulot ka ng Panginoon, kapatid, ang dungis-dungis natin sa harapan ng Panginoon dahil sa ating mga pagkakasala. Pero sa kabila noon, kinuha ka, dinampot tayo ng Panginoon. Amen. Nasa lusa ka ng kasalanan, mabaho, hindi kaaya-aya ang amoy natin sa harapan ng Diyos. Pero kinuha ka ng Panginoon, kinuha ako ng Panginoon, at yung pagkuha na yun ng Panginoon, kapatid, hindi sabon ang pinanghugas sa iyo o pinampabango sa iyo ng Diyos para luminis tayo. Dugo niya mismo ang pinanlinis ng ating Panginoon. At yung dugo na yun ang nagiging kaaya-ayang amoy sa harapan ng kanyang Ama na nasa langit. Kapatid, kaya tayo malaya na tayo nakalalapit sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi nga hinugasan ka na ng ating Panginoon. Hallelujah! Sipin mo, saan ka kinuha ng Panginoon? Di ba merong pelikulang ganon? Pinulot ka lang sa putik. Di ba? Totoo yun. Lahat tayo pinulot lang sa putik ng ating Panginoon. Bakit? Nandun tayo sa lusak ng kasalanan. Pero sa abilanan tayo ay hindi kaaya-aya, kinuha ka ng ating Panginoon dahil iniibig tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Diba ang sarap damahin ang pag-ibig ng Diyos? Kapatid, tanong muli, nasan ka nung kinuha ka ng Panginoon mula sa pagkakasala? Iba't iba. Iba't iba. Pastor, ako hindi naman ako masamang tao. Hindi masamang tao. Kapatid, lahat naging masama. Lahat hindi kaaya-aya. Lahat hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ano ibig sabihin? Kung ikaw hindi ka aya-aya, kinuha ka ng Diyos, minahal ka, sabi, magbigay, di ba? O ganun din, magbigay ka rin ng pagmamahal sa kapwa mo. Huwag mong titingnan siya na taong nakasalanan. Dahil ayos na buhay mo, titignan mo na lang kapwa mo na makasalanan. Hindi. Kapatid, lagi mo isipin ano ka noon. Para hindi tayo maging self-righteous, isipin mo lagi ano ako noon. Para maunawaan mo yung kaharap mo. Minsan kasi hindi natin maunawaan yung kaharap natin eh. Kapag nagkakasala, para maunawaan natin siya, isipin mo, ano ka nun? Para hindi ka magbibigay ng ng paghusga, kundi pag-unawa. Pag-unawa pa rin naman. Kapatid, lahat tayo hindi kaaya-aya, salamat na lang sa Diyos. Inibig tayo ng lubos ng ating Panginoon Diyos. Salamat, meron Diyos na nagmamahal. Amen? Alam nyo, dapat, yung pagmamahal na yon, dapat lagi natin naalala. Kung nagmamahal ang Diyos, lagi natin inaalala, hindi mahirap magpuri sa Diyos. Ba't ang hirap magpuri sa Diyos? Di ba? Ba't ang hirap-hirap magpuri sa Diyos? Dahil sa mga problema, suliranin, kapatid, kung iisipin mo yung pag-ibig ng Diyos, madaling magpuri, sumamba sa Diyos. Ano man ang nagaganap sa atin, madaling magpuri, sumamba sa Panginoon. Tama po ba? Kung lahat iisipin natin, lahat ng nagaganap, parte ito ng pagmamahal ng Diyos, madaling magpuri, sumamba sa Diyos. Kapatid, pwede ba natin sambahin ang Panginoon? Pwede ba natin siyang pasalamatan? Isipin mo, ang buti ng Diyos sa akin. Ang buti-buti ng Diyos sa akin. Ulitin ko, hindi mahirap sumamba at magpuri kapag inisip mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Tayo ito'y tumayo.
mayroong isang dakilang pastol na nangangalaga, nagmamahal, inibig kaniyang lubos. Ano ang nararapat sa isang Diyos na nagmamahal? Diyos na umaabot, nag-iingat. Sambahin ang Diyos. Amen? Pwede po ba natin sambahin minsan pa ang Panginoon? Ano mas madali? Magreklamo o sumamba? Sumamba. Mas gusto ng Diyos sumamba kaysa magreklamo, kaysa umungol. Kulang. Ay, eto lang. Ay, hindi ako love ni Lord. Hindi. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Sambahin natin ang Panginoon. Pwede po ba natin sambahin ang Panginoon? Sambahin natin ang Panginoon. Thank you, Lord! Salamat, Panginoon. Mayroon kaming Diyos na nagmamahal, nagbabantay, nag-iingat sa amin. Ang aming dakilang pastol, Panginoong Yesus. Salamat po, Panginoon. Inalay mo ang iyong buhay para sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, namatay ka para sa amin, Panginoon. Salamat sa kaligtasang kaloob mo, Panginoon. Kunin mo man ang buhay na ito. Tiyak kami, Panginoon, na mayroon kaming pupuntahan. At ang aming pupuntahan, Panginoon, mismong tahanan mo, Panginoon, na inihanda mo para sa amin, Panginoon. Na inihanda mo para sa mga mananampalataya, Panginoon. Salamat, napakabuti mong Diyos. Na ngayon, Panginoon, pagkamat narito pa kami sa daigdig na ito na punong-puno ng mga suliranin, Panginoon, problema, Panginoon, sakit, Panginoon, pagkamatay, Panginoon. Lord, pero mayroon kaming Diyos, Panginoon, na aming kasama. Natiyak kami, Panginoon, na iniingatan mo kami sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, mga pangako, Panginoon, na aming pinangahawakan, Panginoon. Sa panahon, O Diyos, na kami naroon sa problema, sa sakit, Panginoon. Nangahawak kami sa mga salita mo, Panginoon. Mga pangako na ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. At yun ay pinakikita mo sa amin para ipadama, Panginoon, tunay kang nagmamahal, nagmamalasakit sa amin. Hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Hindi ka madamot na Diyos, Panginoon. Hindi ka madamot, Panginoon. Lagi kang mayroon laan sa aming hapagkainan, Panginoon. Ang aming daramitin, Panginoon, sagot mo din, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, salamat sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Hallelujah! Yan ang pinakamagandang pagpapala mong kaloob sa amin, Panginoon. Ang kaligtasan namin, Panginoon. At hindi kami papunta sa apoy ng impyerno, Panginoon. O Diyos, punuin mo ang puso namin ng pag-ibig, Panginoon. Hindi lamang sa aming kapwa na umiibig, kundi, Panginoon, maging sa mga hindi kaibig-ibig, Panginoon. Punuin mo ang aming mga puso, Panginoon. Lord, lagyan mo rin ang aming puso, Panginoon, ng awa, ng compassion, Panginoon, para sa mga taong nangangailangan, Panginoon. Na sinabi mo, Panginoon, pinagpapala mo kami, hindi lang para sa amin ang pagpapalang yan, kundi para magkawang gawa, tumulong, Panginoon, sa nangangailangan. Ilagay mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin ang bagay na ito. O Diyos, ang simbahang ito, nawa, Panginoon, huwag mawawala yung puso ng pagtulong, pag-abot, Panginoon, hindi lang sa espiritual na pangangailangan, maging sa kakainin, Panginoon, ng mga nangangailangan. Lord, dalangin namin, Panginoon, mag-ilaw ang mga mananampalataya sa lugar na ito, Panginoon. Makita sa aming mga gawa,
makita yung gawa ng pag-ibig, Panginoon, pagkakawang gawa, Panginoon. Hindi para maitaas ang aming mga sarili, Panginoon, kundi para maitaas ay Ikaw, Panginoon. Ikaw, O Diyos, Ikaw. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Napakabuti mong Diyos. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pagsamba. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.